Good morning po sa mga magigiting na lingkod ng Panginoon. Welcome po sa atin pong subject na hermeneutics or hermeneutics 1. Ano po? Unang klase po natin sa subject po na ito. So bago po tayo pumalaot sa pag-aaral, tayo po muna ay maglaan ng panalangin. Pastor Jacob, buksan mo sa prayer. Ay, manalangin. Diyos sa langit. Salamat, Lord God, sa umaga ng Diyos. Mag-ingat sa amin. Salamat sa grasya, pagpala na aming natanong. Lord, sa umaga ito, kami po ay gabayan din po. Gawain, Lord God, sa pag-aaral sa iyong salita, Lord God. Ito, Lord God, ito ay community mo sa aming mga puso, sa aming mga isip, Lord God, upang ito ay kami gagamitin sa aming kanya-kanyang dedication, Lord God. Lord, kami, bigyan mo kaming katalinuhan, freedom, Lord God, wisdom sa iyong salita, Lord God. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa at sa mga kasamahan namin paparating, Lord God. Kami po sila, Lord, at sa iyo namin ipagkatiwala ang gawain ang patapos. Palain mo po ang aming tagapagturo, mga estudyante, Lord God, na sa online, Lord God. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Yan po. Ito po ay disenyo, yung pong subject po na ito para sa mga leaders ng iglesia, mga pastor, ano po, na mga nagtuturo, mga nag-i-interpret ng mga salita ng Diyos, at yung mga potential na mga leaders, ano po. Ayan, welcome. The Joy, sa iyo ito isa. Sister Sally isa. Ayan. Good morning. Yan, mga leaders namin yan. Mga potential na mga leaders. May malaking hinaharap sa ministry. So, yan po. Tuloy na po tayo. Meron po mga kasabihan. Sabi po doon, studying is never a waste of time, in the same manner that sharpening your axe is not a waste of time. Yan po. Yung pag-aaral daw po, hindi po ito pag-aaksaya ng oras. Katulad din po ng paghahasa ng palakol. Hindi po ito pag-aaksaya ng oras. Kaya ito pong pag-aaral ay paghahasa ng utak. Ano po? Hasaan ng utak tayo. Yan, ganyan kahalaga. Para pag pumulaot tayo sa ministry, tayo po ay mga matatalim. Tama ba yon? Pag matalim, may dating. Di ba? Kaya yan po yung halaga ng pag-aaral. Ayan. Sabi din po ni, ayan, good morning po. Sir Valerio, sa iyo po dalawang mag-asawa. Tigisa kayo? Ay, meron po. Meron kayo. Ay, isa na lang. Sige po. Good morning. Meron po kayo. Oo, Okay. Sabi din po ni Kaabe, Abraham Lincoln, kilala niyo yun? Sabi niya po, give me 6 hours to chop down the tree. I will spend 4 hours sharpening the axe. Kita niya mo, no? Bigyan mo ako ng 6 na oras para putulin ang puno. At maglalaan ako ng 4 na oras para maghasa ng palakol. Amen? Kita niyo, mas maano po yung paghahasa. Ganyan din po sa pagtayo sa pulpito, sa pangangaral ng salita ng Diyos. 1 oras lang o 45 minuto tayo mangangaral ng salita ng Diyos. Pero nakabase po yun sa inyo pong paghahasa, pag-aaral.
dumidepende yan sa pag-aaral ninyo na ginawa. Ano po? Kaya hindi kayo nagkamali ng inyong mga desisyon na mga potential leader kayo. Sabi nga ng Kawikaan 9:9, turuan ang pantas, lalong magiging pantas. No? Yan po yung mga ano. At sabi rin po ng 2 Timothy 2:15, study to show yourself approved unto God, a workman who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Yan po ang ano nyo, no? Babasahin, yung po mga talata na isulat ninyo at napakahalaga po niyan. 2 Timothy 2:15, balikan nyo. Santiago 3:1, not many of you should presume to be teachers, my brothers, because you know that he who teach will be judged more strictly. Santiago 3:1. Yun po yung ano. Huwag ninyong nasain o asamin na kayo maging mga guro o tagapagturo. Bakit? Kasi po ang mga guro o mga tagapagturo ay haharap sa striktong paghatol. No? Merong strict judgment sa mga tagapagturo. Kaya pagka mali ang turo, mali ang kanyang ituturo sa mga tao, mali ang nagiging doktrina. At ang daming pong mga maapektuhan. Marami mapupunta ng impyerno pag mali ang turo mo. Di po ba? Kaya napakahalaga nung pag-aaral. At lalo na itong hermeneutics na ito ay napakahalaga po yung proper interpretation ng Word of God. Sabi po ng awit 134, give me understanding and I will keep your law and obey it with all my heart. Amen. Sabi sa Tagalog, bigyan mo ako ng pangunawa. Pagkaalam sa iyong mga salita, iingatan ko ito. At ito ay aking gaganapin, buong puso. Amen? So, anong gaganapin mo kung wala kang pangunawa? Kung wala kang inaral? No? So, punta tayo sa atin pong pagtatalakay, Hermeneutics and Introductory Lesson. Ngayon, pakibasa nga po yung nakasulat sa ilalim. Sister Joy. Sa an introductory lesson, study. Nakala, no? Study of the essential principle on how to understand the meaning of a biblical text and how it should be applied in contemporary setting. Amen. So, ibig sabihin, kung tatagalogin natin ito, no? Pero po ay pag-aaral. Ano aaralin? Aaralin natin yung mga mahahalagang mga principle. Panuntunan. Di po ba? We need to study the essential principle. For what? How to understand the meaning. Kung paano raw po natin maunawaan ang kahulugan. Kahulugan, meaning ng mga talata. Na paano rin daw po natin ito maisa sa pamuhay sa ating po kapanahunan. Amen? So, a study of the essential principle. We need to study that principle. Pag maalam ka sa principle na yan, hindi ka maliligaw ng pag-interpret ng Word of God. Amen? So, dito po sa subject na ito, iikot tayo sa 5-step approach in doing hermeneutics. 5 hakbang na dapat po natin bigyan ng pansin sa tinatawag na pag-i-interpret. Ayan. Good morning, sir. Welcome. Dito. Sabi ka na dito. Ito po, bagong manual natin yan. Hermeneutics tayo. Okay.
Tuloy ko lang, ano. Ano lang tayo? Hermeneutics and introductory lesson. Ano-ano po yung 5-step approach na yon? Una, distinguish the genre. Sulat niyo po, sige. Distinguish the genre. That is the first step approach, ano? First approach. Yung genre, G-E-N-R-E. Ang pronunciation, genre. Parang genre, pero genre. Isasahin natin yan sa susunod. Ano? Pangalawa pong hakbang, digging out the history. Digging out the history. Digging, halukayin, hukayin. No? Alamin ang istorya. Pangatlo po, discerning the author's intention. Alamin ang intensyon ng author. Kasi ang author po, sinulat niya yan, may purpose eh. Ang ano niya? Pang-apat, drawing out the principle. Yan ang ika-apat. Panlima, determine the application. Ayan. Ikot ka lang dyan, sa lima na yan. Tiyak na tama o magiging tama ang atin pong pangangaral ng salita ng Diyos. O, naisulat ninyo? Determine the application. Ayan. Yung pagsasapamuhay. Paglalapat ng buhay doon sa mga talata na yon. Okay? Nakita niyo? Ano niyo? Nasulat niyo maigi? Pakibasa nga po yung sinulat. Terema. Distinguish the genuine. Genre. Genre. Reading out the history. Ayan. Discerning the outer intention. Ayan. Drawing out the principle. Determining the application. Okay, so yan po yung lima. Hindi po kayo makakapasa sa subject na ito pag hindi nyo kabisado yan. Tama? Kailangan nyo kabisado yung limang step na yan. Ano? Kaya madali lang. Sige, tuloy-tuloy na po tayo. Unang blanco po, hermeneutics. Yan na sa taas. Ano raw po itong hermeneutics o hermeneutics? Yun talaga yung pronunciation. Is the science and art of biblical interpretation to discover what the author's intended meaning when he wrote under the inspiration of the Holy Spirit. Amen? Anybody? Sinong gusto mag-explain? What does it mean? Try to explain. Ano raw? Ano raw ang hermeneutics? Isang agham. Ano raw? Agham. At saka? Sining. Ay, sining. Sining. Sining at agham. Agham at sining. Ano pala ito eh, no? Parang ano rin to eh. Nag-aaral ka rin ng science eh, no? Diba? Music. Ano raw to? Agham at sining ng pag-i-interpret ng salita ng Diyos. Amen? Biblical interpretation. No? Para madiscover mo raw yung intention ng author. Nice. Oo, yung nais ng author. Dapat kasi ang interpretation natin, yun din ang interpretation ng author. Marami po kasi mga nag-i-interpret, hindi po yun ang interpretation ng author. May sarili tayong interpretasyon. Dapat matumbok po natin kung ano ang gustong ipalabas o ipahayag ng author sa kanya po mga salita. The author's intention o author's intended meaning. Nung isinulat niya po ang mga talata na ito,
na siya po'y kinakasihan ng banal na Espiritu Santo. Amen? When he wrote under the inspiration of the Holy Spirit. Yun ang dapat natin malaman. Kaya pagka kayo po ay naging bihasa sa hermeneutics, magiging maselan po kayo sa pag-i-interpret talaga. Hindi yung barabarabay. Di ba? Hindi yung kung ano lang nakita nyo, akala nyo yun na yun. Yung pala, mali naman pala ang kahulugan. No? Susunod, magbibigay ako ng mga halimbawa ng mga pinanghawakan natin for so many years. No? Yung pala, dala-dala natin, karga-karga natin yan. Yung pala, mali pala. No? Ayun, buti na lang naisara ni Pastor. Aircon nga pala tayo. Okay. Manual po natin. Ito po yung kanyang pronunciation. Nakita yung kasunod? Hermeneutics. Oh, yan po yung pronunciation, ha. Hindi po hermeneutics. Hermeneutics. Okay? Hermeneutics. That is the pronunciation. So, sabi nga, ulitin nga, is the art and science of interpreting the biblical text. Pero po ay sining at agham. Yan. Talaga masining talaga, no? So, it was derived from the Greek god Hermes. Thank you. Sino si Hermes? Siya po yung Greek god. No? Na sabi nga, who brought the message of the gods to the mortals and was the god of science, the god of invention, eloquence, speech, writing, and art. So doon po hinango sa panahon po ng mga Romans, no, yung panahon po nila. Okay? Meron ka, Sister Flor? Oh, ito, pakibigay. Bilang agham, it articulates principles and investigates the laws of thought and language. Oh. Bilang agham daw, ito daw po ay kinapapalooban ng mga tinatawag na principle. Ano yun sa Tagalog ulit yung principle? Alituntunin. Tama? Alituntunin. At meron po kinapapalooban ng tinatawag na investigation. Amen? Kaya bilang mga hermeneutician o hermeneutician, no? You need to investigate. Tanungin lang po ninyo yung talata, sasagot po yan. Tama? Using the question 5W and 1H. Amen? Oh, 5W. Ano yung mga W na 5? What? When? Oh, pag sinabing what, may particular na gusto kang tanungin, ano po? Yung when, ang tinutukoy, kailan? Diba? Oh, yung where. Saan? Tapos yung who. Ano pa isa? Why. Yung 5W na yan. Tsaka yung isang H naman, how. Tanungin nyo lang po at sasagot po siya. Pag tama ang tanong, tama ang sagot. Pag may tama ang tanong, may tama. Iba yung tanong na may tama no? So, it is a science. Bakit? Because there is an systematic, mechanical, and formulated approach to the interpretation process. Amen? Ito daw po ay agham. Kasi nga po, kinapapalooban ito ng tinatawag na systematic at saka mechanical
formulated approach, no? Sa panahon po ng tinatawag na interpretation process. Amen? Kaya hindi po basta-basta. O bilang sining naman, as an art, it teaches what application this principle should have. Ang talata po, ang Bible po, it has only one proper interpretation but different form of application. Ulitin ko, isa lang po ang tamang interpretasyon niyan. Pero maraming paraan ng pagsasapamuhay. Amen? Okay? As an art, because it involves an individual talent, skills, and knowledge to perform the task of interpreting the scripture. No? Pinapapalooban daw po ng mga talent. Diba? Ano pa? Skills. Yung kaalaman. Paano mo siya ma-interpret properly. So, therefore, hermeneutics provides us with a strategy that will enable us to understand what an author intended to communicate. No? Ano na po yung conclusion niyan? Magbigay nga kayo ng sarili ninyong pagpapaliwanag. Sir Jennifer, ano po ang iyong sabihin nito? Yung therefore. From my own understanding, sabi dito, sa mga tuwid, yung hermeneutics ay nagbibigay o naglalatag ng estratehiya na magawa natin ang pag-unawa kung ano ang sinasabi ng nagsulat, kung ano yung purpose o yung pinupunto para sa ating pag-uunawa ng biblical text. Okay. Kung ano ang layunin niya sa kanyang sinulat. Amen. So, dagdagan mo nga, Pastor Valerio. Siya po yung nagbibigay po sa atin ng estratehiya na upang mapadali at natin maunawaan yung sinasabi ng author. Para madali tayong makikipag-communicate. Yes. So, therefore. Di ba? Pag sinabing therefore, galing sa there 3. Alam nyo na yun, di ba? Tama ba? Kasunod yan, there 5. So, ibig daw sabihin, ang hermeneutics daw, o hermeneutics, ito daw po ay nagkakaloob sa atin, tinuturuan tayo, binibigyan tayo ng mga estratehiya, no? Estratehiya na alin? No? Upang maunawaan daw po natin kung ano ang intensyon ng author na dapat natin i-communicate. No? Not the reader wants them to communicate, but the author wants to communicate in connection to the Word of God. Ang dami po kasi sa atin, ICGCs. No? Marami pong ganun eh. Kung ano nakita niya, no, di ba yung ICGCs kasi, o IC, no, para sa akin, ito kahulugan niyaan. Para sa akin, ito yung sinasabi diyaan. Pero, para sa iyo yun, sure ka ba na yun din ang sinasabi ng author? Marami po kasi nababiolate po natin ang intention ng author. Dapat po ano ang intention ng author, ganun din po ang atin pong ipapahayag. No? Hindi yun nababiolate natin. Kung buhay lang ang author, magre-react. Di ba? Tama ba? So, at inuulit ko, Santiago 3:1, ano sabi roon? Huwag ninyong nasain na kayo'y baging mga tagapagturo. Parang, inaano niya, hindi naman pinagbabawal. Kasi ang ano lang doon, yung tinatawag na pag-iingat. Amen? Kasi nga, ang mga guro,
istrikto ang hatol. Base sa yung turo, pag bulag ang umaakay sa kapwa bulag, pare-pareho silang mga huhulog sa hukay. Pag bulag ang guro, sasabihin ng mga miyembro, sabi sa amin ni Pastor, ganyan eh. Diba? Ayan ang tinuro sa amin ni Pastor. Ayun pala eh, mali pala ang itinuro ni Pastor. Dinala niya yung turo ni Pastor. Isishare naman niya sa iba. Ay di kumalat ang virus na turo. Tama? Kaya, kailangan natin maging tama talaga yung atin pong mga pangangaral. Para pag tama ang turo, sabi nga ng quotation, correct interpretation brings relief to the mind as well as prick or prod to the heart. Ibig sabihin, pag tama ang interpretation, nagbibigay daw po ito ng ginhawa sa isip. No? At hindi lamang ginhawa sa isip eh. Pumapasok sa utak hanggang sa puso. Amen? No? Tumatago sa puso. At pag natumbok ang puso ng tao, ano mangyayari? Gagalaw ang kamay, gagalaw ang paa. It leads to application. No? Pero pag hindi natutumbok ang puso ng tao, wala lang. Diba? Nagbato ka lang na nagbato ng mga information. Wala namang aplikasyon. Amen? Minsan, gusto natin magkaroon ng miyembro na mga elite, no? Politician, no? Mga may pinag-aralan. Tama ba? Maganda yun. Pero, nung ikaw naman ay mangaral, walang dating. No? Kasi ako lagi sinasabi, pag ang pangangaral walang dating, kasunod noon, walang datong. Diba? Tama? So, huwag kang umasa na magkaroon ka ng miyembro ng mga bigating tao. Kung ang iyong pangangaral, hausyaw. Tama? So, ganun yun eh. Pag hindi walang mapapala sa iyo, narinig, wala namang anointing, wala namang proper na pag-i-interpret. O umasa ka nila sa mga mga pipitsugin ng mga tuturuan. Tama ba? So, we are looking forward na kayo pa yung maging mga galing na mga speaker, di ba? Na mga ngaral with proper interpretation ng Word of God. Amen? So, sino yung gusto someday invited doon sa mga anniversary speaker, seminar speaker, conference speaker. Hindi ka doon makakarating dyan sa mga ganyang kalalagaya kung hindi ka mag-aaral, di ba, Pastor? Kailangan mo na may mapatunayan ka. Kasi yung makikinig sa'yo, ang mag-i-evaluate. Tama? Ini-evaluate ka kung pwede kang ma-invite. Ngayon, nabigyan ka ng pagkakataon, mag-speak. Yun nga. Walang kabuhay-buhay. So, walang kadating-dating. Huwag kang umasa sa another invitation. Kahit na sabihin mo pa sa kanila, Pastor, kailan mo ko invite? Libre na lang. Huwag mo na ako labgipan. Hindi, wala nang dating Pastor, di ba? Wala na pala yung mga miyembro ko sa iyo Sayang lang yung oras Amen? So napakahalaga po nung tinatawag na pag-aaral ng salita ng Diyos. Yung bang matapos mo mangaral, may lalapit sa iyo, Pastor, ang tagal-tagal ko binabasa yung talata na yun, hindi ko maintindihan. Pero nung ipinangaral mo, luminaw sa akin. Yung ba gano'n, naging klaro. Maganda pakinggan yung gano'n, Hindi yung matapos, Pastor, tagal-tagal ko nang binaaral yung talata na yun, na pinangaral mo, lalong gumulo.
Kinalaw ko mo yata yung pastor, ah. Ano ba naman? Di ba? So, malaking bagay po yung tinatawag na pag-aaral ng salita ng Diyos. May blanco na naman dyan. Ang blanco po, exegesis. E-X-E-G-E-S-I-S. Ang pronunciation uli niya, exegesis. Nasa baba, oh, exegesis. Pero ulitin ko yung pagkakasunod, E-X-E-G-E-S-I-S. Okay? Oh, ito may mga estudyante tayo, mga dati pa, no? Sila Pastor Vic Baros. Musta na health mo, Pastor Vic Baros? Okay? Ano daw po ang exegesis? Is the art of determining the meaning of the biblical text in its historical and literary context. Ibig sabihin, ano ang kahulugan? Exegesis. Yung matukoy yung Oo. tamang nilalaman ng Biblia. Yun. So, ibig daw sabihin, ano rin sining pa rin no? Sining ng alin? Sining ng pagdedetermina ng kahulugan, no? Pagtukoy sa kahulugan ng mga biblical na talata o biblical text, no? Yun po At ang ide-determine mo sa biblical text na ito, yung kahulugan niya. No? At paano mo siya madedetermina? Sa kanyang kapanahunan. Diba? Yung tinatawag, kasi meron siyang historical setting. Merong literary context. Lahat po ng talata, merong historical setting. Galing niya sa isang istorya. Amen? Oh, like for example, nung sinabi ni David meron siyang sinabi si David nagagalak ako sa iyong mga salita. I rejoice at your word as one who find great spoil. Nagagalak ako sa iyong mga salita, katulad ng kagalakan na nagkamkam o nagtamo ng malaking samsam. Spoil, ang sinasabi, no? So, tinan niya yung kagalakan ni David. Para baga sa Tagalog, nagagalak ako sa iyong mga salita, katulad ng kagalakan ng kumita ng milyon-milyon. Di ba? O kumita ng malaki, yung jackpot. Di ba? Ganun yung Ganun ba tayo sa salita ng Diyos? Are we rejoicing the Word of God? Nagre-rejoice ba tayo sa Word of God? O baka nagre-rejoice lang tayo sa Messenger, sa FB. Di ba? Di ba ano rejoicing ng mga tao ngayon? Paggising pa lang, cellphone Tama ba? Tinitingnan na kagad yung message ng mga friend, di ba? Meron tayong friend friend of God Yung sana ganoon, di ba? Lalaktawan. Yun ang Pero yung Word of God, medyo neglected, yung salita ng Diyos. Si David, ang tingin niya sa salita ng Diyos, kayamanan yaman. Yung Word of God, yaman. Tama? Meron kang kayamanan na mapupulot diyan. Eternal na mga kayamanan higit sa lahat, di ba? So yun sinabi niya. Dapat ganyan din ang mga Kristiyano sa ating kapanahunan. Okay? So kasi kailangan yung historical. Katulad doon, sinabi yun ni David. Kailan niya sinabi yun? Bakit niya sinabi yun? Nagagalak ako sa iyong mga salita. Ang kagalakan ko sa iyong mga salita, katulad ng kagalakan na
nagtamo ng samsam. Parang yung katatapos lang sa panalo, laban sa digmaan. No? Meron silang kaharian na nilusob, natalo nila yun. Lahat ng naiwan doon, samsam. No? Spoil ang tawag doon. Di ba? At sa kanila pa naman, ang samsam nila, nilalagay na sa ilalim ng lupa. Mga kayamanan ng mga, ng mga Middle East, yung mga tao. Kasi lupa sila eh. Ang alkansya nila lupa. Ginto nila nilalagay sa ilalim ng lupa. Parang katulad natin, nilalagay natin sa kawayan nung araw, mga lolo natin. Yung alkansya na. Kawayan, baul, di ba? Buddha, everything. Sa kanila lupa. Kaya pati lupa, hinahalukay talaga. Yun ang yaman. Lahat ng makuha mo roon, samsam ang tawag doon. Kaya dapat alam natin ang historical background. So, if hermeneutics or hermeneutics consists of the principles by which the meaning is determined, exegesis is the task of actual interpretation of the context or the text. Oh. Ano naman daw, ang hermeneutics daw po, kinapapalooban ng mga principle. Tama? Para ma-determine mo, matumbok mo yung kahulugan. Ang exegesis naman, ito naman, ano ang exegesis? Ito naman po ay task ng alin? Yung actual. Na pangyayari. Oo, actual na tinatawag na interpretation ng konteksto o ng talata. Ito na yung panahon ng pagtatrabaho. Mamaya papaliwanag ko sa inyo yan. So, yung sumunod po na blanco, exposition. Exposition. Ano itong exposition? Basa nga. Sister Flor, meron ka? Sa baba niya. Oh. So, may pagkakaiba yung tatlo. Isang hermeneutics, isang exegesis, isang exposition. So, ang hermeneutics, ito po yung the art and science of interpretation. Ang exegesis, ito yung actual na pag-i-interpret mo ng salita ng Diyos. Tama? Ang exposition, ito naman po yung pagtayo mo sa pulpito, yung pangangaral mo. Ine-expose mo na, ikino-communicate mo na yung kahulugan ng inaral mo kay hermeneutics. Tama? Yung kabuluhan at kahulugan. Kasi dalawa, meaning and relevance sa present day hearer. Ano niya? The meaning, yung kahulugan, at saka yung kabuluhan. Dapat may kabuluhan sa kanila eh. Tama? Kung ay papangaral mo sa kanila ay wala kabuluhan sa kanila, hindi mo makakats ang interest nila. Tama? Ano yun? Ano ikaw ino-communicate? Yung kahulugan. The meaning itself. Ng alin? Ng talata. Tama? Yung kahulugan ng talata. Ano nyo? At saka yung kabuluhan ng talata. The meaning and the relevance. No? Kanino? Yung tagapakinig mo. Yung hearer mo. Yung audience mo. Amen? Take note ha. Yung present day hearer natin, iba-ibang grupo ng mga tao yan. Amen? Kung ang hearer mo, halimbawa, mangangaral ka sa Forbes. Di ba? Millionaires Village. English speaking. O, di ba? May mga mayayaman yan, di ba? Mga elite yan eh. O, ano ipapangaral mo roon?
Meron ba kayong ano tsaka yung ano, take note ha, yung ipapangaral at tsaka yung paraan ng pangangaral. Mahalaga 'yun. Meron ka ipapangaral pero yung paraan ng pangangaral mo hindi naman katanggap-tanggap. Amen? So, yan po yung ano. Kaya nga, pag bata, madali lang turuan. Bata yun eh, no? Kasi hearer mo yung mga bata. Ayun, madali pa ikot-ikutin yan. Halimbawa, kung mangangaral ka doon sa mga reverend, bishop, elders ng mga churches, di ba? Sa mga conference baga. Kaya kung minsan nagkakaroon ka ng kaba, it depends upon sa audience mo. Tama? Pagka ang audience mo, makita mo, mga Amerikano yan, Amerikana pala. Amerikano yan. Di ba? Oh. Mag-speak ka doon sa mga conference. Dito nga lang, nasusubukan natin, di ba? Binibigyan kayo ng time sa homiletics, yung magpi-preach ang mga student, sa kapwa student, at sa professor. Oh. Ano nagiging nangingiti, nanganganog di ba? Kinakabahan. Kasi iba ang audience. So it depends upon the audience. Kaya masanay na po kayo tumayo sa harapan ng mga tao. Di ba? Sanayin nyo na yun. Ako rin po, dati rin po ako sobrang kabado humarap sa mga tao. Pagka tumayo ako sa harapan ng mga tao, pagka nakita ko yung mga tao, parang mga langgam eh. Di ba? Parang ang liliit eh. Ibig sabihin, kinakabahan ako. Hindi ako makatingin ng diretso sa mga tao. Nangangatog ka, nangangapa ka. Hanggang masanay ka na lang. Sanayan lang nga. Amen? Naalala mo, Mr. Baby Cambia? Nag-MC ka doon sa kamag-anak mo, di ba? Hindi ko na natin kukwento. Pero, kasi pagka kinabahan ka, kung ano-ano naman na risk man lumalabas sa'yo. Tama ba yun? Okay, so medyo pinapawisan ka na ng kahit na aircon pa yan, pinapawisan ka na ng butil-butil. Di ba? Tapos naglalaway-laway na yung mga gilid ng ng bibig mo, di ba? Tapos kung ano-ano na lumalabas ng mga mannerism. Piloso potasyo pa naman yun, di ba? Kaya kailangan ikaw ang ikaw pa ikukurek di ba? Kagandi may invitasyon si Kapitan Noldaw. Tapos mayroon ng parang may challenge sa baba yung panawagan. Dito makikita kung sino ang talagang sumusunod. May panawagan. Ngayon, kinakumusta ko anong sabihin nun na yung smart cleaners, marami. Sabi, nakulupon. Kami lang mga cleaners na napunta. Ang ginawa namin doon, natutulog kasi pagod din sila pumaraw. Gabi yung pangangaral. Yung mga cleaners yung napunta. Sabi ko, sino yung nag-iimbita? Ba't wala rin siya doon? Ngayon, ang mangyari, parang nagka-alitan na. Ma'am, bukas daw may meeting tungkol doon sa panawagan. So, kami mga lupon. Ilan yung pastor doon? 5 yung pastor doon. 5 rin yung hindi. Ngayon, kung sa akin, kung pumunta ako, kung ako ang mangaral, pero kung sila pangaralan kami, ay siguro maganda. Pakinggan. Parang natutunaw na, wala na parang nagagalit na. Kaya bukas, patawag, bingo. Natutunaw na yung mga sa amin. Hindi talaga kami maaya. Lalo na puro pastor yun. Siyam na lang na kami. Hindi Kabintran, hindi na makalakad, hindi na makatayo.
kulang. Lalo ng halos wala talaga. Parang nagkakalitan na tuloy yung Okay. Sample. Buksan nyo ang inyong mga Biblia sa aklat ng Mateo, Kapitulo 7, talatang 21 hanggang talatang 23. Basa yung una nakakita, 7:21 to 23 ng Matthew. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Okay. Tuloy. Hanggang 23. 22, sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos, nagpalaya sa mga demonyo at gumawa ng mga himala sa inyong pangalan? 23. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Okay. So, isang talata yan. Ngayon po, tingnan natin. Sino nagsasalita? Who's talking? Kaninong pangungusap yan? Okay. Kailangan nyo iklaro yan. Si Kibuloy ba yan? Oh. Ang nagsasalita, sino? Si Christ. Ang ating Panginoon Jesucristo nagsasalita. Tama. Sino kausap? Ayan, ginagamitan natin na ng 5W. 5W, 1H. Sino kausap? Ha? Mga tao. Sino mga tao? Mga naglilingkod kay Christ. Mga Kristiyano. So, ang Matthew chapter 7, ito ay conclusion ng Sermon on the Mount. No? Okay? So, yung tanong ko kung sino, nandiyan sa chapter 5. Diba? Nagsimula kasi ang Sermon on the Mount, ito, from chapter 5, the Beatitudes, di ba? Hanggang chapter 6, mahaba po itong context na ito. So, crowd ang kanyang kausap. Ito yung mga babae at lalaki na nakikinig sa ating Panginoong Jesucristo. So, mix ang audience. Maaaring kasama rin dito sa kanyang pinapangaralan ang mga religious people, mga Pariseo, di ba? Nando doon Nando diyan yung kanyang disciples kasama. Na po. So, sabi dito ng ating Panginoon in Matthew chapter 7, si Christ ang nagsasalita, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Diba? Hindi raw lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. O hindi pala, lahat. Ibig sabihin, may mga tao na tumatawag kay Jesus Christ ng Lord, but they will not inherit the kingdom of heaven. Maraming ganyan, di ba? Maraming mga relihiyon, kinikilala si Kristo, tumatawag kay Christ Di ba? Even the Catholic, even yung mga INC, tumatawag din Panginoon din nila, di ba?
Lord din di ba? Will inherit the kingdom of heaven. Sino lang daw? But he who does the will of my Father who is in heaven will enter. Diba? Parang may babala no? Sabi niya sa kanya mga kausap siya lang o sila lang na gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit ang papasok. So, ito yung present situation. May particular na mga tao na kausap siya. Tama? Parang binababalaan niya yung mga kausap niya. Amen? So, tapos sa verse 22, ano sabi? Marami na naman sasabi sa akin sa araw na iyan, Panginoon, Panginoon, ibang ka nagsisipula kami ng iyong pangalan at sa pangalan mo'y palayas kami ng mga demonyo. At pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Okay. So, yung verse 22, is it present? Or what? Past tense? Future. Future tense? Sa future. Past tense po. Past tense po. Past tense? Past tense. Parang sabi. Past tense sa kanila? Parating pa lang. Or uh, Future kasi sa araw ng pag-uukom. oh. Okay, okay tayo yung ano na? Future kasi sabi niya. Yung verse 21, not present. yet. Tama? May kausap siya, particular na mga tao. No? Kausap niya, present yan. Binibigyan niya ng warning. Hindi kayong lahat parang ganun Hindi kayong lahat na matawag sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Yun lamang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. O, may babala sa kanila, sa kausap niya. O. Tapos sabi ng verse 22, ano uli? Past tense, present, or future? Future. Many will say to me that Bakit future? sa araw na yun, hindi pa Yun. nagaganap. Kasi tinan niya yung literary context. May context siya may literary. Anyo ng pagkakasulat. Ano? Sabi niya, siya pa rin nagsalita nito, si Christ pa rin. Kausap niya pa rin yung mga tao. Nabinigyan niya ng babala. Tama ba? Nasabi niya sa kanila, many will say to me on that day. On that day. Sa araw na yaon, may tinutukoy siya sa araw na yaon. Hindi pa nagaganap. Coming on that day. Yan possible. The judgment day. No? Araw ng paghuhukom. Kasi sinabing on that day, future yan. May parating. Binigyan ko na kayo ng babala, Sabi nga gano'n, sa mga tao. Sabi niya, many will say to me on that day, Lord, Lord, ito na Kanina tumatawag No? Hindi lang sapat yung tumatawag. Dapat gumaganap ng kalooban. Pero sabi nun, on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Oh, Panginoon, nagpropesiya kami sa pangalan mo. No? At sa iyong pangalan, nagpalayas kami ng demonyo. Nagpalayas din pala ng demonyo At sa iyong pangalan, nag-perform kami ng mga miracles. Diba? Yung pagpe-perform nila ng pangalan, yung pagpapalayas nila ng demonyo, pagpapagaling, kailan yun? Past tense. Past tense ng buhay nila. Past tense. Diba? Naging karanasan nila. Tama? Na-experience nila yun. Ginamit din ako ni Lord Pero sabi ng verse 23, and then
I will declare to them, I never knew you. Depart from me. Oh. Oh, no? Bakit? Ano yung deklarasyon ni Lord? Hindi ko kayo kilala. Who you? Di ba? Tapos yung kasunod doon magsilayas kayo sa harapan ko. Di ba? Bakit niya sinabi yon? Hindi sila nakikilala. Anong dahilan? Gumagawa. Andiyan ang sagot Anong dahilan? Gumagawa po ng Pagtampalasan. kanyang Oo. kilala sila. Bakit hindi kilala? Bakit ayaw kilalanin? Kilala niya pero ayaw kilalanin, ha? Gumagawa ng pagpapalasaan. Di ba? Sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Hindi sumusunod sa kalooban ni Lord. Ano pa? Talampas. Oh. Ito kasi yung kasunod pong talata, yung phrase sabi ron, you who practice lawlessness. No? Meron palang ganun. Sa Tagalog ano yun? Yung verse 23 huli? Yung nag-i-enjoy sa paggawa ng katampalasanan. Lawlessness yun. Iba yung ano no? Meron pala mga ganun. Nagpalayas ng demonyo, nagpropesiya sa kanyang pangalan, nagperform ng miracles in the name of our Lord Jesus Christ, and at the same time, practicing lawlessness. Oh. Mga ganun. Ibig sabihin nag-i-enjoy sa kasalanan, naglulubalog sa kasalanan. Kaya, sabi ni Lord sa kanila, yun nga, yung depart from me, I never knew you. Ayoko kayong kilalanin. Hindi pa natin pwede ipagmalaki. Tama ba? Kung ikaw ay nag-ministry dati, nag-perform ka ng miracles, signs and wonders, nag-prophesy in the name of our Lord Jesus Christ, pero nabuhay ka sa kasalanan, hindi ka maliligtas doon. Di ba? Hindi siya maliligtas Hindi ka kilala. Lumayo kayo sa akin. Na nagpalaya sila, hindi nakikilala ng Panginoon. Parang yung ano po, Bishop yung nangyari kay... Yan ang nakakatakot. Sino ba to? Yung nagpapagpag ng Amerikana. Really. Damit. Jimmy Swaggart. Yung Benny mga Hinn. ganun, ano? Benny Hinn. Benny Hinn. Oo. Tapos nung naling siya sa babae, Oh, yeah. one time na naginip po siya, Mm. na nakapili siya papuntang langit. Parang pagka maganda yung tugtog, palangit. Pero yung parang pang punebra impyerno. Doon siya na yung... diba, dami ho siyang mga performance sa Dami, di ba? Pero Dami mga crusade, sa di ba? babae. Yes. Tapos doon niya na-realize na hindi pala sapat yung ginawa ko. Yes, hindi. Totoo yun. Hindi pwede pagmalaki ka sa harapan. Para binigyan siya ng vision ni Lord na Buti na, sa ginawa niya lang. Namulat siya. Namulat po siya. Yun ang mainam naman. Kasi kung, yung ano po, yung hindi kinilala, kinamatayan. Kinamatayan nila yung nagpa-practice sila ng lawlessness. Kaya hindi kinilala ni Christ. Kilala ni Christ yun, pero hindi kayo kinikilala. Lumayo kayo sa akin. Parang gano'n na ibig sabihin. Okay, thank you. Amen? So, tingnan nyo, meron siyang may present tense, may past tense, may future tense. Di ba? O, makagawa ka na ng sermon outline dyan. Di ba? May 3 point sermon na. Di ba? Meron tatlong puntos na yan di ba? Di ba? Ang mga past tense nila, hindi pwede ipagmalaki mga past experience natin. Kahit ginamit ka man mightily ni Lord. Ang mahalaga yung future. Yung lawlessness pa lang pinakanan. O hindi common sense Ang common sin,
Yung nagpa-practice ng lawlessness. Pag lawlessness, iba na yun eh. Parang bumalik ka na sa... Oo, naging talamak ka na sa paggawa ng kasalanan eh. Minsan nga meron din nag-confess sa akin ng ganyan eh. Pastor, alam nyo, dati mightily ginamit ako ni Lord eh. Talagang matindihan ang paggamit sa akin ni Lord nung panahon na yon. Pero ang problema, ganun din, na-involve sa babae. At hindi niya na maiwasan ang babae. Natali siya doon. So, nadala na siya na parang nabackslide na, natalikod na. No? So, gusto niya makabalik pero hirap na siya makabalik. No? Kaya, yun ang mahirap. Di ba? Pero pag ikaw may takot sa Panginoon, hindi mo magagawa yun. Kaso nga, nagawa niya eh. Oo, kasi ano pa siya eh, kung saan Yung, pananampalataya is... kasi pagka na-backslide ka, mas lalo ka pang titindi magiging yung mga kasalanan gagawin mo eh. Mas lalo ka pa magiging talamak Doon eh. sa tukso sa akin sa City Hall siya, di ba? Iniyayaya na ako, pero sabi ko sa kanya, pinangaralan ko pa, hindi mo pa alam pakikiapid yan ng asawa. Masama yan. Di tinigilan na ako. Abuti, di ka bumigay. Ay, Diyos ko Di ba? po. Nandito yung takot ko. Ayun. Di ba? Totoo yun. Ilang beses na ako niyayaya sa hotel. pero hindi ako. Oh, kita mo na. Oh, kasi ano yun eh. Yung dayang sa kanas. Oh, daya yun eh, di ba? Papadaya ka, katulad yung testimony mo ngayon, sinabi mo din siya. Yung mga- Nadaya siya sa kanas. Oo. Nadala siya. Maraming mga ganyan. Sa laman, yung lamang puso niya ang nanais. Eh, minsan nga, meron kaming kasamang pastor. Nakapag-asawa siya, napangasawa niya, tomboy. Di, naikasal sila, pero paglipas ng panahon, itong asawa niya, naghanap ng babae. Iniwanan siya. Sumama sa babae, ng babae. Yung asawa niyang babae ng babae. So, di ano siya. Babae sa babae. Talagang, kumbaga sa matindi yung problema niya. Eh, ang problema sa kanya, umatin siya sa isang simbahan. Sa simbahan na inatinan niya, merong isang babae doon na medyo may konti. May konting tama. So, inano niya? Pinatulan. Oo, niligaw-ligawan niya. Hanggang pinatulan niya. Eh ngayon, nung pinatulan niya, nalaman ng mga magulang. Humihingi ng payo sa amin. Sabi namin, bakit mo kasi ginawa? Sana nagmaryang palad ka na lang. Hindi na, di ba? Yan ang advice namin, di ba? Isa naman ginawa mo yan. Eh, ngayon, malamang-lamang, oo, paghihimas ka ng malamig na bakal. Oh. Yun ang ano eh. Yung consequence. Mahal sa mahina ang pundasyon. Oo. Hindi. Pero pag yung pundasyon mo ay matibay ka sa Panginoon, makakaiwas ka din siya. Tulad sa akin, Pagka natutok sa kayo, mag-pray lang talaga. Sa Oo. City Hall, ang dami na liligaw. May mga senior na mga empleyado, pero hindi ko pinapatuloy. Alam na natin, yung salita ng Diyos Oo. na pakikiapid ay masama. City Hall sir, dito sa atin. Sa Manila City. Kala ko yung City Hall dyan, dalawa yung couple yung nag-ano din. Maliit Nagpapalit lang pa yan, rin. malaki yan siguro. So, mahirap, Kaya, Tukso pag dumating sa inyo. pagbutihin natin yung ating finishing, Baka maya kung kailan finishing at saka medyo maligwak di ba? Maraming mga nalalaglag. Oo. At ang masakit nung kinamatayan nila, yung buhay na lihis sa salita, lihis sa Panginoon. Ang daming ganyan, Ang dami tayo nakitang ganyan. Hindi nagtanggal. Kung sa karma nyo. Nagkaroon ng mission kasi alam nyo lang mas. Okay, sample. Basa po, King James Version muna. Leviticus 15:24. A. Ayan, dapat pati yung pag ng talata, meron kasing praise, may mga praise ang talata.
Leviticus 15:24, King James Version, A. And if any man lie with her at all, and her flowers be upon him. A lang po. Yes, tuloy mo. He shall be He shall be unclean 7 days, and all the bed. Ala. O yun, kita nyo ano sabi roon? And if any man lie with her at all, and her flowers be upon him, he shall be unclean 7 days. Yan. King James yun, ano? Pagka tinagalog mo itong King James version na ito, ano sa Tagalog ito? At, Yan, sige, sige. at kung ang sino mang lalaki ay sumiping sa kanya at mapasa lalaki ang karumihan niya, ay magiging karumal-dumal ito na 7 araw. Yun. At bawat higa ang kanyang higaan ay magiging karumal-dumal. Pero dito, no, sabi daw, if any man lie with her at all, sumiping daw. Ang sino man lalaki sumiping sa isang babae at ang kanyang flower ay yung flower daw ay mabunta para dito, no? And her flowers be upon him. O, di ba? And her flowers be upon him. Pagka flower, ano na isip natin? Di ba sa mga doktor, di ba bata, babae ang ano, linisin niya na yung flower niya. Di ba? Kasarian yun, sinutukot, parang gano'n, ano. Pero dito, malino sinabi diyan, Sa Tagalog po, Tagalog, mapasa lalaki ang karumihan. ang karumihan niya. Ibig sabihin, ang sinumang sumiping sa isang babae, no? At mapasalala, pagka sumiping pala ang lalaki sa isang babae, yung karumihan ng babae, napapasa lalaki. Masasalin. Sumasalin. Halimbawa kung ikaw sumiping naman sa prostitute. Prostitute ang... Halimbawa, sa prostitute ka sumiping. Yung karumihan ng prostitute, magta-transfer, mapupunta kay lalaki. Kaya nagkakasakit. O kaya nagkaka-AIDS. Di ba? Kakaroon ng Dito, yung karumihan na tinutukoy, ano yung karumihan? Regla. Regla ang ibig sabihin diyan. Ang sino mang lalaki na sumiping sa babae na may regla, magiging karumal-dumal. yun, Sa magiging araw. marumi siya for 7 days. He will become unclean for 7 days. Pero kung King James lang yan, sa NIV, sa NIV, sabi ron, if a man lies with her and her monthly flow, yan naging klaro, and her monthly flow touch him, he will be unclean 7 days. So, bawal para sumiping at magpasiping. Eh, siyempre, pag 7 days, siyempre, isipin niya 7 days, pag another days na naman, gagawa. 7 days na naman. Parang yun ang Magiging marumira for 7 days. birth control method yun. 7 days. So, yung flower na tinutukoy kanina, sa King James Version, ito yung monthly flow. Yung lying with her, monthly flow. O sa sa ibang salin naman, sa NASB, if a man actually lies with her so that her menstrual impurity is on him, he shall be unclean 7 days. O yung kanina, yung monthly flow, yung pala menstrual impurity. Ito yung nakakatulong yung ibang salin. Pag King James lang ang gagamitin mo, medyo siya, talinghaga. Malalim. Di ba? Tingnan mo sa ibang salin, magkakatulungan. Di ba? Sa NLT, naman sa NLT, if a man has sexual intercourse with and her blood touch him, her menstrual impurity will be transmitted to him. Mas malinaw po. Transmitted to him, Yung karumihan niya, nagtatransmit pala.
Kailangan pala Bishop na lang Bible na talagang Yun nga. That is my point. Reference. Using other reference. Kung mahirapan pa kayo mag-interpret, balikan nyo ang original na salin. Sa Old Testament, Hebrew. Sa Bagong Tipan, Greek. So, kailangan nyo rin malaman kung paano tumingin ng Hebrew niyaan, ng Greek niyaan. Kasi mas malinaw doon kung anong tinutukoy dyan. Kasi ang Bible, like for example, yung salitang love, daming love. No? Daming love. May agape, may eros, may phileo. Different kinds of love eh. Yung word. Different kinds of, maraming word. Na salitang word. No? Merong tao, merong gawa ng mundo, merong mundo mismo. Pag namali ka ng pagbibigay ng kahulugan, di ba? wrong context na. Oo, kaya nga. Sa 1 John 2 yata yun, 15-17, yung word na sinasabi yun. Hmm. Yung sanlibutan, hindi naman yung... Yes, oo, di ba? O, katulad yun. Like for example, John 3:16, for God so loved the world. Wala yung humanity. Oo, di ba? Oo. Ano yung cosmos ba yun? Oo, di ba? Oo. Ano nyo? Dami yan. Isa lang ang English pero iba po ang original na salin. Okay, klaro na ito. No? Okay, balik meron pa tayong time. Types of exposition. Kaya po. Ang unang uri ng exposition, yung tinatawag na homiletics. Homiletics. Ano itong homiletics? Basa nga. Anybody? Is the art and science Paki-explain mo, Sir Baby. Humility. yung ano is the art and situation by which the meaning and resonance of the word is communicated and taken from the is the art singing bibigay ka ng lugar science is patungkulin sa ating sinigin dito. Is the art of science. Ano raw? Homiletics? Patungkulin sa account at singing. Ayun. Sining. Sining muna yung art. Tapos tsaka agham. Agham daw ng alin? Nagbibigay ka ba in preaching situation, paano mo siya i-preach Okay. sa pagpapahayag kung ano yung situation sa biblical text. Okay. So, ang homiletics, pero po ay sining at agham. Na kung saan yung kahulugan at ang kabuluhan, yun na naman ano, kahulugan at ang kabuluhan ng mga talata ay ipinapahayag sa anong kaparaanan? Sa preaching situation. No? Sa pagpapahayag sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Yun ang homiletics. Yung pangalawa na blanco, pedagogay. Ano ito? Spelling. P-E-D-A-G-O-G-Y. Pedagogy. Yan. P-E-D-A-G-O-G-Y. Ano ito? Oh, Sister Joy, ikaw, ano ito? Ano po ito? Isa daw po itong
humble po na nagbibigay ng kahulugan at kabuluhan niya tungkol sa Biblia na nagpapakita naman ito ng teaching situation o pagtuturo. Yun. Anong paraan? Paraang pagtuturo. Magkaiba yung dalawa. Paraang pangangaral at paraan ng pagtuturo. Isang teaching situation at saka isang preaching situation. Sino po dito yung mga Sunday school teacher? Teaching situation yan. Diba? Pagka kayo mga Sunday school teacher. No? Itong ginagawa natin, teaching situation ito. Pag tumayo ako sa pulpito, preaching situation. Amaya? So, magkakaiba. Kaya kapag ka pedagogy, ano yan, halos 80% teaching situation yan. Pagka homiletics, 80% preaching situation. Kasi may halo din naman teaching. Kahit nagpipreach ako, minsan may halong teaching. Tama? Oh. Magtuturo ka, minsan may halo rin preaching. No? Pero majority teaching, kung teaching. Di ba? Eh? Ano yung kanilang synonym? Magbigay ka nga ng isang synonym niya. Brad, magbigay ka ng synonym ng dalawa. Isa lang. Both are ano? Yung pagtuturo. Both are teaching. Okay? Hindi siya synonym. Isang preaching at saka isang teaching eh. Ano yung synonym? Magbigay ka ng synonym, Pastor Jacob. Isa lang, synonym ng dalawa, ng homiletic at pedagogy. Science. Both are science. Good. Pastor Jacob. Both are ano? Art. Oh, ano pa? Pastor Jennifer. Pareha sila ba, Bishop, may kabuluhan. Okay. Both, kailangan may ano mo ng relevance. Oh, Sir Flor, ano pa? Oh, pinagsama mo, sining at agam. Okay. Oh, parehong biblical. Yun, good. Parehong biblical. Communicated. Oh. Ano pa? Parehong kailangang i-communicate. Both are needed to communicate. Amen? But different form of communication. Isang teaching, isang preaching. Okay? So, meron pala synonym yung dalawa. Anong pagkakaiba ng dalawa? Teaching and preaching. Isang pangangaral, isang pagtuturo. Pero halos lahat pareho na sa kanila. Pareho ang karga. No? Dapat parehong biblical, ha? O parehong biblical. Pareho may relevance. Ang situation. Oo. Pagkaibang sitwasyon. Yeah. Preaching at Isang teaching at saka isang preaching situation. That is the difference between the two. Okay? Amen. Ezra 7:10. Dapat kabisado nyo rin yan. No? Ano sabi ng Ezra 7:10? Sige po, yan. Oh, ano raw po? Tinauna kanyang puso sa pag-aaral ng Sa iba salin for Ezra had prepared his heart, set his heart, set his light. No? Tama? For what? To study. Amen? Ano inaaral? The law of the Lord. Ang ganda ng pamantayan ng Ezra 7:10. Dapat tayo bilang mga pastor, ganyan din eh. No? Preparing our life, set our heart, set his heart, for what? To study deeper on the Word of God. Amen? The Bishop devoted. Pero, ang kasunod niya, after ng study, practice it and practice. Di ba? Practice it. Pwede ba nag-aaral ka and then hindi mo pinapractice? Di ba?
Marami po may mga pastor ba na nag-aaral pero hindi pinapractice? May mga Kristiyano ba na nag-aaral na salita ng Diyos, hindi pinapractice? May mga Kristiyano ba na pinapractice sa salita ng Diyos pero hindi nag-aaral? Meron din? Hindi niya itinatanong. Aral ng kanto. Street. So, Street argument. So ang unang point dito, no? He had preparing his heart to study deeper on the word of God. Amen. So, pangalawa, he had prepared his heart to practice on the word of God na kanyang inaaral. At yung pangatlo, he had prepared his heart to preach or to teach. Amen? Amen. No? The statutes and ordinances. So, dito may 3 puntos na naman. Okay. Di ba? Nakakagawa ka kagad ng mga, kung kayo sharp yung ano nyo, makakagawa ka agad ng mga puntusan eh. Di ba? Yun na yun. Ikot ka na sa 3 puntos na yun. Study, practice, and Pag-aaral, pagpapractice, pagtuturo. pagtuturo. O pwede ba pag-aaral tsaka pagtuturo na lang? Wala na practice? Hindi pwede. Why? Yeah. Where? Kasi dapat tayo po mga mangangaral, ikaw ang unang gumaganap. Diba? Amen. Ikaw ang unang nagsasapamuhay ng ituturo mo. Kasi babalik sa iyo yan eh. Amen? Eh, halimbawa, magtuturo ka ng faithfulness. Yun pala, hindi ka naman pala faithful. How can you please faithfulness if you are not faithful? Forgiveness. Sundan mo ng forgiveness, pastor. Di ba? Sundan mo ng confession. Di ba? Palaaway ka. Di ba? Nagtuturo ka ng love. Punong-puno ka ng galit. Oh. How can you teach love? Di ba? Oh. Walang buhay. Di ba? Amen. Okay, 2 Timothy 2:15. Study to show yourself approved unto God, a workman that need not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Oh. Kita nyo, yung ano yan, textual sermon, makakagawa ka tayo eh. Sa 2 Timothy, pwede mo lagyan ng pamagat eh. The benefits of the word of God. Diba? Benepisyo sa salita ng Diyos. Yun na yung ano. Pag-usapan po natin ang mga benepisyo patungkol sa salita ng Diyos. O timahan mo. What are the benefits of studying the Word of God? Ano-ano ang mga benepisyo na mapapala natin? Di ba? Sa salita ng Diyos. O, may 3 puntos na naman. Ano yung una? Approve. Una, to show yourself approved unto God. That is the first point. You know, showing ourselves approved unto God. That is the first benefit. Eh, paano ka magiging approved kay Lord kung hindi ka nag-aaral? Di ba? Nagiging, yung debatable sa mga theologian, yung salitang yung Word of God, is it already revealed or ano yung revealed or ano ba isang termino? Illuminate. Hindi, isa pa. Already revealed o yung nakatago pa, tawag doon. Yung ano, Seal. Tagalog, ano? Hidden. Concealed or sealed. Mystery. Yeah, mystery. Yung mystery. Secret. Is it already revealed or nananatiling mystery? Revealed na po. Yung Word of God, already revealed. Narito na, from Genesis to Revelation. Nahayag na. But the problem with so many Christians, yung revealed Word of God na ito, nananatiling mystery sa kanila. Why? Kasi po, marami mga Kristiyano, hindi sinasaliksik ang salita ng Diyos.
Kaya nakatago pa rin. Tama? Amen. Tama po. Hindi pa rin alam. Minsan, 20 taon na sa pananampalataya. Inosente pa rin eh. Di ba? Kaya, lahat ng dapat natin malaman, narito na eh. Amen? Kaya lang, kailangan mo siyang halukayin. Kailangan mo siyang basahin. Kailangan mo siyang intindihin, bigyan ng panahon. Amen? Okay. So, pangalawang puntos dyan, anong benepisyo? To become a workman that need not to be ashamed. Becoming a workman. Magiging manggagawa ka na hindi nakakahiya. O kinakahiya. Di ba? Amen? Amen. Yun ang natin eh. Di ba, sarap no kapag ikaw pinagmamalaki ng miyembro mo. Pastor namin yan. Di ba? Minsan, nag-uusap yung 2 miyembro eh. Mati na seminar. Ang tindi ng pastor namin. May isang oras nangangaral. Daming tema. Nagsimula sa Revelation, sa Genesis, papunta Revelation. Nagtapos ng Malakay. Tapos sa giving. Sandamakmak na tema. Sumagot naman ang isa. Mas matindi naman yung pastor namin sa pastor mo. Bakit naman? Mahigit din 1 oras nangangaral. Pareho lang sila. Mahigit 1 oras. Walang tema. Sino mas matindi doon? Di ba? So, dapat meron tayong tema. Pag nangangaral tayo, meron tayong temang pinag-uusapan. Amen? Kasi po, ang nakakalungkot, kinasanayan ng maraming pastor, mga bunga ng 70s, 80s, 90s, year 2000. Hanggang 2010 pa rin yata. Hanggang 2020 yung iba, dala-dala pa rin. Yung pangangaral na patsi-patsi, patsi-patsi, dampot-dampot na mga talata. Hindi po angkop yun. Wala kang ano roon. Kukuha na isang talata, paliwanag, talata uli, paliwanag. Di ba na ganyan, Dampot-dampot, paliwanag. Nagsimula yun sa Genesis, napunta ng Revelation, kadadampot ng mga talata. That is not advisable. Dapat may tema. Amen? May talata kang ine-expose. No? May tema na ine-expose. May context na ine-expose. Context yan, nasa context yan. Ang text, hindi po pwedeng walang context. Kahit mangaral ka, halimbawa 2 Timothy 2:15, isa lang yan, text lang yan. Pero may konteksto yan. Tama? Oh. Lalo na kung context ang i-preach mo, ikot-ikot ka lang doon. Hindi ka na maliligaw. Hindi po mahihilo yung audience. Yung, pati yung audience mo, saan mo na dinala? May naatinan po akong ganyan eh. Nako. Nahilo. Ano Talaga? ba pinipunto ni Pastor? Oo. Si Bishop Chiquito, Bishop, Mm. ganun din yung gamit ko. Pero magandang pakinggan eh. Mm. Natapos yung preach niya yung sa Bishop Paliman. Mm. Dami niyang verse na binitaw. Pero maganda eh. Pero pag ikaw sanay ka, Chiquito, pag sanay. sanay, Natapos yun, puro siya dampot eh. mas para sa akin dahil ito yung aking naging forte, mas gusto ko matuto kayo to preach expository preaching. Di ba? Ang expository preaching, isang context ipapangaral mo.
bawat context may subject. Ikot ka lang doon. Kung kukuha ka man sa iba, susuportahan mo lang. No? Kukuha ka, susuporta lang. Di ba? Hindi yung another explanation doon sa ibang talata. Explain. Patitibayin mo lang tong ano mo, tong context mo na puntos mo. Yung iba Na na-explain pa rin, no? Dapat ano lang, supporting verse lang. supporting documents mo lang yun. Ang dapat na makasanayan ninyo. Kasi mas safety ka doon. Alam niyo po, mahirap yung kuha ng mga talata. Mamaya, out of context ka eh. Oh. At saka ito may mga kuha ng mga talata, walang maibigay na klarong topic. Di ba? Walang maibigay, walang ano. O pag-usapan po natin yung topic na ganito. Wala silang maibigay. Kasi pati talata nila rumble-rumble. O yun, sumunod, hindi na nagiging kahiya-hiya. Tapos sunod, to divide rightly. No? The word of truth. 3 puntos na, di ba? Mahihimay-himay mo raw na, tama. No? Hindi yung himay-himay na mali, di ba? Mahalaga yung tamang paghimay-himay ng salita ng Diyos. Kita nahihimay natin, 2 Timothy 2:15. Nahimay natin sa Ezra 7:10. Kahit context pa yan, mahihimay-himay natin yan. Properly na balangkas, pagkakahiwa-hiwalay. Amen? So, ganyan po kasi kahalaga. Bishop, excuse po. Doon po sa paggawa ng textual sermon, pwede rin iyan sa exposition nyo, di ba? Pwede mo siya, i-contextualize mo siya. Then, mag-ano tayo sa context din. Yung original context din, yung ibabasa rin po natin. Yung sa konteksto niya. Parang panuporta lang yung mga yung context. Pero kung pwede kang, like for example, nag-preach ka ng Acts 1:8, but you shall receive power. So, in-explain mo yung power. In-explain mo yung martyr. In-explain mo yung 3 puntos lang yung rin. Pero nakapaloob diyan doon sa mga nakaranas noon. May context lang yun. Pero kung gusto mo i-textual siya, katulad ito, tinetextual natin, ang ini-explain mo, praise by praise. Ito, praise ang hatian no? Di ba? May mga praise na hatian Meron namang hatian, ang kinuhaan mo, puro yung word lang. Now, sabi doon, but you shall receive power. Kinuha mo yung power. First point is power. Diba? Ganun yun Tapos yung sunod, but you shall receive power when the Holy Spirit. Sino si Holy Spirit? Diba? Tapos has now upon you, and you shall be my witnesses. The word witnesses. Yung witness, hindi yun yung lang. Kumbaga sa ito yung mga talagang naging martyr. Witness. Meron ka na, ma-explain mo na yung na yun. Okay. George Stewart said, pakibasa nga po, Sister Baby, Sally. George Stewart. The will of God is the greatest knowledge, but to do the will of God is the greatest achievement. Wow. So raw ito sa Tagalog? Ano ibig sabihin? Wala man ang kalooban ng Diyos. O yung mataas na kakayanan. Parang maliligawa ko yung kalooban ng Diyos. Sa isang mas malalim, lalim. Sabi ni George Stewart, ang pagkaalam sa kalooban ng Panginoon, ito raw po ay dakilang kaalaman. Matinding kaalaman. Subalit, ang pagganap sa kalooban ng Panginoon, ito raw po ay dakilang karangalan. No? Kaalaman, karangalan. Di ba? Achievements. Di ba pag kayo sinabi achievements, yung natamo? Di ba? Yun ang pinakadakilang tagumpay.
Kasi marami mga tao may alam sa mundo pero walang alam sa salita ng Diyos. Tama? Dami mga taong ganyan. May mga doctorate sila sa sekular. Pero inosente pagdating sa salita ng Diyos. Di ba? Dami mga ganyan mga tao. Kahit nga nung nagtuturo kami sa mga pulis mga graduate yan ng mga bachelor ng criminology or everything, di ba? Pero pagdating sa salita ng Diyos, mga inosente. Tama, di ba na-experience mo? Nagtuturo ka rin sa mga pulis. Ano po? Di ba pagdating sa salita ng Diyos, parang mga bata na wala. Parang napapangana. Di ba? Kaya kailangan nilang magkaroon ng greatest knowledge. Ang greatest knowledge is all about the Word of God. Amen? Pagka nagkaroon ka ng greatest knowledge, it leads to greatest achievements. Amen? Sabi nga ng Bible, for what shall it profited a man if he gains the whole world, but lost his own soul? Ano mapapala ng tao? Makamtan mo man ang mundo, kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa. No? Okay. Meron tayong ano dyan, no? Nabasa niyo, hermeneutics, exegesis, exposition. Malinaw na. Ano ang hermeneutics? The art and science of yung hermeneutics. Di ba? The art and science of interpreting the Word of God. Yung exegesis, ito naman yung task. Di ba? Ito yung task, ito yung panahon ng pag-i-interpret ng salita ng Diyos. Kasi kung meron kang ang hermeneutics, magbibigay sa iyo ng mga principle. Mga rekado. Tapos yung exegesis, ito na yung panahon ng nagluluto ka na. Lulutuin mo na yung mga rekado mo. Ang exposition, yung luto na. Ipapakain mo na sa mga tao. No? Ano nyo? Oh. So, parang ano yan ito, isa baba, recipe. Meron ka mga recipe. Kay hermeneutics yan galing. May recipe ka. Kay exegesis naman yung baking. No? Yung pagluluto. Kay exposition naman yung serving. Ano nyo? Oh. Yung serving, yung pangangaral na. Ang isi-serve mo, yung niluto mo. Tama? Naginamitan mo ng mga rekado galing kay hermeneutics. Ano yung principle? So, okay. There we go, no? Sinong magaling magluto ng adobo? Marunong. Marunong hindi Magbigay po kayo ng mga rekado ng adobo. Ikaw muna, pastor. Rekado ng adobo. Toyo, suka. Isa lang. Toyo. Kayo, ma'am. Suka, Joy. Ha? Sibuyas. Dahon ng laurel. Dahon ng laurel. Aba, Pwede yun. pwede, no? May luya pa pala. Kita mo na, may first time narinig ko, may luya. Ibang version. Anong version? Paksiw yan? Kasi meron na pa nakita nagluto ng adobo, dami sabaw. Adobo, dami sabaw. Ano yan? Sabi ko, nilaga ba yan? Oo. Kita, natin. Kayo, magbigay mo, Sister Sally. Bawang. Paminta. May laurel do kanina. Ikaw. Mantika. Pastor. Tubig. Ikaw, sir. Nasabi na lahat. Masukal. Nag-asukal kayo? Nagkiketchup kayo? Di ba? Di ba? Naiwan yung meat. Hindi, recipe lang. Tingnan niya. Lahat na sinabi nyo, recipe yun. Wala luluto wala. Ano yan? Flying adobo. Nag-adobo tayo, puro sahog. Flying adobo. Wala. Ayan. So, kita nyo okay. Meron tayong recipe. Binanggit na ninyo lahat ng mga recipe. No?
Ngayon po, ang problema nyo, yung paraan ng pagluluto. Kung ano yung una. Diba? Kung ano uunahin. Kung gaano karami ang toyo, kung gaano karami ang suka, kung gaano karami ang tubig. Diba? At magkakaalaman niyaan pagdating ng serving. Kung malasa. Amen? Kahit magluto tayo, lahat pare-pareho ng adobong baboy. Pagkama adobong baboy, magkakaiba pa rin ang lasa niya. Opo. Yan yung style ng pagluluto. Ako, Bishop, paborito ko yung adobong mutilan. Walang toyo. No. Asin lang. Lutong Oo. Bicol? Lutong Bicol? Adobado? Yung wala sa toyo. Oo. Adobado po Oo. ang sinasabing sis. Pero that is the point, Pero ano? asin yata meron yung Asin lang. parang yun yung pagtoyo. Adobado. Asin suka. Yung nakauling tanong, sino ba nagluto ito? Kaya nga, di ba? Alam nyo yung mga niluluto, Kakabahan ka. Sino kahit na yung nagluto? magpunta ka sa karinderya, Dalawa lang. yung mga nagtitinda, no? Pag tinignan ko yung ulam, itsura pa lang, alam kong hindi masarap eh. Opo, pastor. No? Itsura pa lang ng pagkakaano, ay mukhang hindi masarap tayo. Yung isa tinignan ko, itsura pa lang, mukhang masarap ito. O-order ka dahil nakita mo. May mga ganun, ano? Yung ano kasi, Bishop, sa mga recipe, yung stroke ng hiwa, doon Yun. pala malalaman kung Pati marunong stroke, eh. Oo. may mga stroke eh, no? May mga ano eh. Di ba, pag nakita niyo pahaba yung carrots, ay pansit yan. Diba? Pero pagka pabilog, yung mga ganun na. O dito rin, sa hermeneutics, meron tayong recipe. Di ba? Nabigay ko na sa inyo yung 5-step approach. No? Magbibigay, di ba? Halimbawa, o sige, gawa kayo na sermon outline, Psalms 23. Pagawin ko kayo na sermon outline. No? Lutuin niyo Psalms 23. Buo. O. Pagka pinresent nyo sa akin yan, magkakaiba na naman kayo ng presentation. Tama? Magkakaiba, depende sa nakita ninyo. Oh. Ganun din po sa pagluluto. Kaya pagka yung panahon naman ng serving, yung panahon na yung pangangaral. Di ba, masan, niluluto pa lang, amoy pa lang, bango nun na. Saan kaya yun, di ba? Ayun. Amoy pa lang, nakakahalina na eh. Yeah. Kaya, ang nagtatagumpay na mga chef, yung pong mga magagaling magluto talaga. Amen? Ang nagtatagumpay ng mga pastor sa larangan ng pangangaral, yung maayos, mag-interpret at mangaral ng salita ng Diyos. No? Na sumasandal kay Holy Spirit. Amen po ba? So, kaya, take note ha, tatlong bagay yun. May bahagi ang tao, may bahagi si Holy Spirit. Huwag niyo iasa lahat kay Holy Spirit. Di ba? Ikaw ang mag-aaral, sasamahan ka ni Holy Spirit. Tama ba? Alam mo sabihin, Holy Spirit, ikaw na mag-interpret. Alam sa akin. May mga pastor na gano'n. Bahala ka na dyan. may bahagi tayo. At gumagalaw ang Holy Spirit doon sa mga babae at lalaki na handa ang kanilang buong katauhan sa pangangaral ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Oh, ayan po. Recipe, baking, serving. Dito, sa huli, principles, practice, preach. Amen? So, yun ang gusto kong kasanayan ninyo. No? How to interpret properly ng mga Word of God na yan. No? Na ito ay hahantong sa inyong pagtayo sa pulpito. Dalawang paraan ng pagtayo, pedagogy, teaching situation, homiletics, preaching situation. Amen? So, pati yung mga pagtayo nyo dyan, dapat yan meron dating. Yung pagtayo sa pulpito, Malinis. merong anointing. Huwag kayo basta-basta tatayo dyan ng, na iraos nyo lang. Hindi kami po, nakikita nyo may ano, hindi ba bawat tayo namin.
gusto niyo i-correct ko kayo. So, Hindi amoy. Oo. Alam niyo pati yung pag-MC ninyo, no? Yung pagbabasa niyo ng Word of God, hindi basta-basta pagbabasa. No? Yung pag-MC niyo, yung pag-intro niyo sa ano, hindi ba para lang kayong ano diyan na hindi na pagpala. Dapat every time natatayo kayo sa pulpito, siguraduhin ninyo mapapagpala ang mga makakapakinig sa inyo. MC ka man, magso-song lead ka man, no? O magte-testimony ka man, lalo tigit kung mangangaral ka, magtuturo ka, no? Siguraduhin po natin, sa bawat pagtayo po natin, maluluwalhati ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Amen. Okay ba? So, kasi pati pulpit ethics po na to. That's all. Thank you po for your time. Dalawang page tayo. Sa sunod natin pag-uusapan, hermeneutical overview. Okay? So, let us pray. Alas 12 na. Tayo po'y manalangin. Sige, Pastor Romel. Sige po. Process in prayer. Ipigit po natin ang mga mata. Yes, Father God, maraming salamat po, Diyos, sa tanghali ito, Panginoon, sa gabay at patubay ng Santong Espiritu at sa mga aral po na aming narinig sa pamamagitan po na aming Bishop, O Lord, Yes, si Lord. Bishop Roque. Maraming salamat, Ama, na hindi lang po basta narinig ng aming mga tenga, kundi ito po'y naidambana sa puso ng bawat isa. Nawa ito po'y may isa pang buhay po namin, O Lord, ang mga aral na aming narinig. Yes, Lord, Lord. pagpalain nawa po ninyo ang iglesyang ito. Ibalik niyo po sa kanila na higit pa sa sapat, Panginoon, ng mga pagpapala, O Diyos. At maging kami, Panginoon, ng mga pastor na narito, mga manggagawa ng Diyos. Dalangin po namin na maging kagamit-gamit po yung aming mga inaral, O Diyos. Ama, maraming salamat. Ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi. Samahan niyo po kami ng Santong Espiritu. Ito po aming samat dalangin. This might be pray. Amen. Ayan. So, thank you sa mga nasa online. Okay, meron tayong bagong estudyante. Ito ay doctorate graduate at secular na rin ito, si Madam Alma Samonte. Ayan. So, God bless po. Ma'am Alma, padadala ko po ang manual ninyo.